Hello, good morning mga kabutingting. Welcome back muli sa aking YouTube channel. Sa araw na ito mga kabutingting, no, ay mag-ayos tayo ng motor kasi gawa yung motor ko. Ito, ang motor ko na Honda Wave 125 ay naramdaman ko sa habang tumatakbo ako para siyang nawawala ng gas, kaya kailangan ko siyang linisin ngayon. Ang nakita ko nitong diferensya yung karburador nito or itong tawag dito, yung air filter o itong karburador na to. Kaya ang gagawin ko ngayon, babaklasin ko muna to. Kaya yan, binuksan ko na siya, tinanggalan ko na siya ng play rings para ito matatanggal ko yung karburador na to. At linisin natin either yung ano nito, kasi yung neutral niya na andar ay okay naman. Yung birit niya ang nawawala ng puwersa, kaya either yung pinaka main jet yung problema nito, kasi okay naman yung neutral niya. Ang problema lang, nabibilaukan siya pag binibirit, kaya either nagkakaroon ng bara na yung marumi na siguro sa gas, kasi gawa ng ito natambay ko to ng halos isang buwan kasi umuwi ako ng probinsya. Ito nung ginamit ko, walang gumamit na iba. Kasi nung iniwanan ko to, flat yung gulong, kaya walang nakagamit. Kaya nung tinisting ko siya kahapon, yun nga, nakikita ko na medyo hindi maganda yung kanyang takbo. Bubuksan muna natin to. Tanggalin muna natin yung karburador na yun. Lilinisin na lang natin. So, tanggalin muna natin to. Kailangan pag tinatanggal nito, iwasan yung madudumihan. Kailangan nyo isabit. Kailangan nyo isabit yan na hindi siya nadudumihan. O kaya balutin mo ng plastic para hindi siya nadudumihan, para hindi mo na siya kailangan linisin pa. Ito lang tatanggalin natin. Okay, ito tanggal ko na yung karburador. Lilinisin na lang, bubuksan na lang natin para malinis natin to. Tatanggalin natin yung mga screw na to. Yan mga yan. Tapos lilinisin na natin yung loob. Yan, kukuha muna ako ng gas panlinis. Yan, galing sa tangke, kumuha muna ako ng panggas panlinis. Yan. Okay. Apo. Yan, buksin lang natin yung dalawang screw na to. Car? Medyo marumi na nga yung loob, may konti ng dumi. Lilinisin natin to. Tsaka itong floater nya. Yan, tatanggalin na natin itong Hanggang? Pa? ito yung main jet, ito yung pilot jet. Hanggang pa? So, mayroon lang itong pin, ito lang tatanggalin yan. Para matanggal to. Ito yung main jet at saka itong pilot jet. Okay, natanggal ko na. Okay, natanggal ko na lahat yung lilinisin ko na lang to ng isa-isa. Okay. Sa dalawang ito, dito doon dumadaan ang gas. Yan. Okay. Ito naman ang linisin natin yung tinanggal natin kanina. Ayan. Mukha lang kayo ng string ng gitara. Ito. Ng dulo ng string ng gitara. Yun yung gagamitin natin pangtanggal ng bara dito. Ayan, may mga butas yan. Tusukin lang lahat natin yung mga butas. Yan.
Yan. Makikita nyo, umiikot siya. Huwag yung karayom kasi masyadong malaki yung karayom. Ang gagamitin yung pangtusok, yung string ng gitara. Yung pinakamaliit na string. Yan. Yan. Tusukin nyo lang yung lahat ng butas na yan. Para matanggal yung bara dyan. Dito kasi nagkakaroon ng aberya yung motor pag barado tong mga butas nito. Yan. Ganyan lang. Tapos yung pinakagitna, yung mga butas dito sa gitna. Tusukin din natin yan para hindi magkaroon ng matutusok na natin yan lahat ng butas dito. Ano. Yan yung labis niyan, yung sa karayom kasi masyado malaki yun. Isa pa maganda to kasi asiro, matibay siya. Ano. Okay. Yan, nasundot ko na lahat. Malinis na yan. Magiging maganda, maayos na yung under ko niyan makin mamaya. Isa sa kasi sa dahilan na malakas mag-consume ang ating motor ng gasolina pag marumi ang karburador, kung bakit kailangan mong taasan ang gasolina para hindi ka mamatayan, o kailangan mong lakasan ng hangin para hindi ka mamatayan. Kaya ang the best, talagang kailangan mo talaga siyang buksan, linisin. Madali lang naman to, kaysa magpagawa ka pa, magpaayos, mas malaki yung gagastusin mo. Magbabayad ka pa ng ano. Isa pa, pag unti-unti din nating alamin yung mga troubleshoot ng motor, makakalis ka ng gastos sa pagpapagawa. Hindi ka rin pag marunong ka na rin sa motor, hindi ka na mangamba na bumiyahe ng malalayo kasi alam mo na kung anong diferensya ng motor mo kung sakaling magkaroon ng troubleshooting, di ba? Ganun lang yun. Kaysa bumiyahe ka tapos wala kang alam sa motor, mag-aalangan ka lalo na sa mga moments later. Okay, yan, naibalik na natin, no? Naibalik na natin yung karburador. Pwede na natin itong ibalik, higpitan to. Tips ko nga pala sa inyo, siguraduhin yung bago nyo paandarin ang motor, kailangan mahigpitan nyo muna tong cover na to. Kasi pag hindi yan maayos ang pagkakabit nyan, magwa-wild ang motor, mahirapan kang magpatay nyan. Mahirapan ka kasi magwa-wild yan, hindi tama yung paghila niya rito. Magwa-wild yan. Kaya kailangan i-check mo muna to bago mo i-start. Wag na wag nyo itong kalimutan. Ito nagkakaroon ng aberya yung nagre-repair. Nung pinaandar niya, nakalimutan niya itong higpitan, ay nagkaroon tuloy siya ng problema ngayon. Hindi niya mapatay yung motor. Kaya ang ginawa, mayroon naman technique para mapatay. Bunutin mo tong spark plug na to, yung itong high tension wire o spark plug cap. Yan, bunutin nyo yan, kaso lang mag-iingat ka dyan, baka matalsikan ka ng kuryente dyan, malakas ang kuryente nyan. Kaya hindi talaga ako nagbubukas dyan kasi malakas ang power dyan. Yan ay isa sa mga reason na ano. Pangalawa, tips ko sa inyo, kung lalo na sa mga baguhan pa lang sa pag ayos ng motor, itong adjustan ng gas, huwag nyo rin to siyang gagalawin. Di bali na linisin nyo lahat, huwag lang itong gagalawin. Kung hindi pa kayo sanay magtuno, kung marunong naman kayo magtuno, okay lang, pwede nyo galawin yan kasi tinitimpla lang yan siya. Pinipihit lang siya ng flat screw, yan. Diyan sa nutaka, ito naman yung para sa hangin. Yan, sa minor niya. Yung isa. Okay. Yan na, ikakabit na natin, oh. Madali lang siyang paglilinis nito. Sayang din kasi kung magpapalinis ka pa. Magpapalinis ka ng karburador. Kaysa pag wala ka namang ginagawa, ikaw na lang mismo natututo ka pa, di ba? Kaya yan. Ang kasunod ko na lang gagawin ay i-check ko to. Check ko tong yung ano niya, para isang linisan na lang. I-check ko yung air filter kung kumusta na ang laman nito kasi
Matagal-tagal ko na rin tong hindi pa nabubuksan. Buksan muna natin, no? Yan. Ito medyo marumi na, no? Medyo ano na rin, medyo marumi na rin yung kanyang foam. Yan. Yan. Alam niyo po mga kabuting-ting, ito ay improvise ko lang din to na ginawa, no? Foam. As in foam yung nakikita natin yung mga foam. Kasi yung dati nito, karton yung ano nito. Karton. Yung dating filter nito, karton. Siyempre, pag nagtipid ka ngayon, ang ginawa ko ngayon mga kabuting-ting, binaklas ko yung karton. Okay, ayun, tapos ko na, maibalik ko na lahat yung aking mga tinanggal, no? Yung carburetor, nalinis ko na. At saka yung filter, yung tips ko, pag magkaroon ng aberya yung motor mo, ay kailangan mo rin talaga siyang i-check yung filter. Pangatlo dito yung itong spark plug. Yan. Check natin, i-check mo rin yung spark plug, baka marumi na siya. Baka nag-o-over siya sa tawag ito. Nag-o-over sa gasolina, mangingitim yan, sunog na sunog, nababalot siya ng parang tawag ito, uling. Kaya isa din yan sa reason kung bakit nagkakaroon din ng aberya. O kay palitin na rin yung kanyang spark plug, isa din yan na kailangan mo rin palitan na siya. Nakita ko nga dito nung chinik ko yung spark plug, hindi ko na lang naipakita sa video. Nangingitim siya gawa ng yun ngang nagkaroon ng aberya yung makina niya, yung andar. Tinaasan ko siya ng gas, dinamihan ko ng gas para hindi namamatay. Ang nangyari tuloy, ayun, nagre-reach siya. Ibig sabihin nagre-reach yung malakas yung gas, kaya malakas din ang konsumo ng gas. Kaya yun lang doon, no. Siguro adjustan ko na lang din ulit to. Ibalik ko yung pag-adjust nito, yung gas niya at saka yung hangin para mabalik sa normal. Yan. Sige, simulan na natin ngayon siyang paandarin. Testing natin kung okay na ba yung andar niya. Okay. Okay. Maandar na siya, no? Ayan. Adjustan na lang natin ng kunting to. Pinakamagandang tunog niya. Ay, babalik na natin yung throttle niya, minor. Okay, ito yung pinaka-minor niya, no? Yan yung pinakamagandang tunog niya. Yan na mga kabuting-ting, no? Naayos na natin yung ating motor at successful yung ating pag-repair. Okay na siya. Yan. Okay na yung carburetor, malinis na, maganda na yung kanyang pakit. At maraming salamat mga kabuting-ting, no, sa inyong subaybay sa aking video. At
sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my channel, Radjomix TV. At huwag nyo rin pong kalimutan i-hit yung bell para update kayo sa mga susunod ko pang mga video about tutorial, kung ano mang mga paggagawa at pag-aayos ng mga bagay-bagay na meron akong konting alam nito mga kabuting. Kaya maraming salamat sa inyong panonood at God bless you sa inyong lahat. Mabuhay po. Bye bye.